kami sa Batasan Hills nung nakaraang linggo. Hindi kami umalis hanggang hindi bumababa si Martin Tambalos Los Romualdez. Ipapakilala ko na yung mukha ko. Ako ang pumasag ng convoy niya at sasakyan niya sa bintana at ako ang bumalibag sa pamamagitan ng mineral. O may mga intelligence ba rito? Nandito ako, inaamin ko akong pumasag sa salamin ng sinasakyan ni Martin Tambalos Los Romualdez. Inaamin ko yan. Sa susunod, pagka si Marcos, nandun kami sa Batasan, doon kayo ron, papasakin ko rin. Ganun lang kasimple. Ha? Ganun lang kasimple. Huwag kayong matatakot, huwag kayong magtatago, na kayo winawanted, wag. Ako, ilalantad ko ng katotohanan. Nandito lang ako. Nandito lang ako. Sa susunod, ang babasakin ko salamin, pagka si Bongbong Marcos dumaan mismo sa harapan natin o kahit na sa akin, basag yan! Basag! Hindi tayo aalis dito habang hindi bumababa si Bobong Adik Drug Lord Marcos yan sa Malacanang. Okay, maraming salamat. Ito lang muna ibibigay kong pahayag sa ating makakababayang Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Ipaglaban natin ang ating bansang Pilipinas na niyuyurakan ng mga magnanakaw, kinagahasa ng mga demonyong, mga buhaya ang buwis natin dito sa Pilipinas. Napunta sa Senado ang mga pagnanakaw hanggang nakarating kay Bobong Adik Drug Lord Marcos. Yan ang pinuno ng sindikato ng mga drug lord dito sa buong Pilipinas, ang animal na yan. Wala kang kinalaman. Ikaw ang ama ng bansang Pilipinas sa kasalukuyan. Ikaw ang dapat mayroong karapatan kung talagang mahal mo ang ordinaryong Pilipino, ora mismo ipakulong mo ang mga magnanakaw na politiko. Hindi tayo papayag na bababa lamang sila sa pwesto, kundi dapat managot sila sa taong bayan. Taong bayan at ordinaryong Pilipino na naghihirap para lamang may pakain sa kanilang pamilya. Kaya mga kapatid, magsama-sama tayo, magkaisa tayo, harapin natin ang bagong umaga na may pagkakaisa. Wakasan natin ang korupsyon dito sa bansa natin. Magtulungan tayo. Tayo ang solusyon. Tayo ang boses na mamayang Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ordinaryong Pilipino. Mabuhay ang mga kapulisan na may paninindigan at prinsipyo. Sana wag na mabuhay ang walang taong panindigan at prinsipyo sa bansang ito. Sapagkat sila ang anay at salot sa ating lipunan na patuloy nilang sinisira at dignidad at prinsipyo ng mga kapwa nila Pilipino. Nasaan ang malasakit ng mga politikong ito? Nakikita nyo ba? Nasaan ang pagmamahal nila sa inang bayan? Kung paano natin masasabing wala silang pagmamahal, subalit inuna nilang magpayaman kaysa sa kanilang inang bayan. Tandaan po natin, hindi tayo mapatatahimik kahit sinong politiko. Ako po, tumatayo sa inyong harapan. Kung itong pinaglalaban natin ay maging sanhi ng aking kamatayan, handa kong ialay ang aking buhay para lamang sa aking inang bayan. Sapagkat isang karangalan sa akin kung ako man ay mapatay o makulong, na isang ordinaryong Pilipino ikinulong at pinatay dahil tinutuligsa ang mga pagnanakaw ng politiko sa kanilang bansa. Itong mga politikong ito, pag namatay sila, may dangal ba silang iharap sa langit? Patay na sila. Galit pa rin ang taong bayan sa kanila. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, makulong at mamatay man tayo, at least may panindigan tayo na masabi natin sa mga susunod na henerasyon na huwag sanang gayahin ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Tandaan po natin, isang dugo, isang lahi, isang kulay, kulay kayo manggit. Kapwa Pilipino, magkaisa tayo. Bakit ganun?
ang mga ordinaryong tao ay magpahayag lamang ng opinyon ay pinapasundan ng mga intel. Pero ang mga politikong magnanakaw na bilyon-bilyon ang ninanakaw, walang nakukulong. Nasaan ba talaga ang hustisya? Tama ba ang sinasabi na ang hustisya ay para lang sa mayaman? At ang tayong mga ordinaryong Pilipino ay para bang wala nang buwang sa mundong ibabaw na ito? Kaya ngayon sa ating panalangin, hilingin natin sa ating Panginoon na sana'y pakinggan niya ang boses ng ordinaryong Pilipino at manaig ang katotohanan at pagmamahal ng bawat isa sa ating inang bayan. So ngayon, medyo maiksi lang po ang ating programa sapagkat nagmamadali tayo. Mag-candlelighting na po tayo, sindihan na po ninyo ang inyong kandila at tayo ay manalangin. Sapagkat wala si pastor ngayon, so ako na naman po ang magdarasal sa atin. Ayan lang po, pinasabi ko, kahit pagka-demonyo ang ugali ko, ay may pagkamakadiyos din minsan. Walang perpektong tao sa mundong ibabaw. Pero hindi pinanganak dapat dito sa mundong ibabaw ang mga politikong magnanakaw. Mahalin po natin ang bansa natin. Tayo kung hindi nila kayang mahalin ang bansa natin, kung sila ay maging sunod-sunuran sa yaman ng mga politiko, tandaan po, mas masahol pa sila sa malansang isda. No, ang freedom of park ay hindi po natin kailangan mag-gather ng permit. Sapagkat kaya nga freedom park, kalayaan natin na magpahayag ng ating opinyon at salubin laban sa gobyerno. Kung ang mga politiko ay pwedeng magnakaw na walang lisensya, tayo ay pwede din mag-rally ng walang lisensya. Kung sila ay may ghost project, tayo ay may ghost permit. Basta tandaan po natin, ang ginagawa natin ay kapayapaan lamang. Wala tayong nais ng kaguluhan, kapayapaan ang ating kahilingan. So ngayon, magdarasal na po tayo. Okay, let's pray. Bigay po natin ating presensya sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa hapong itong ipinagkaloob mo sa bawat isang naririto upang harapin ang tunay na problema ng aming lipunan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito, ikaw ay nasa kalagitnaan ng bawat isa. Himukin mo ang puso at damdamin ng bawat Pilipino nakakaranas ng hirap at sakit, Panginoon. Ikaw nawa ang masunod sa lahat ng desisyon, Panginoon. Panginoon, alam kong ikaw ang tunay na hari at kataas-taasan. Wala kaming magagawa kung hindi mo kami paintulutan. Panginoon, sundin mo ang kalooban at tinig ng mga ordinaryong Pilipino. Pakinggan mo, Panginoon, at ipasok mo sa aming mga buhay ang iyong mga desisyon. Alam namin na ikaw ang aming hari, Panginoon, at ikaw ang masusunod sa lahat naming galaw. Panginoon, buksan mo ang mga puso ng aming mga kasalanduhan at kapulisan. Ganon din po ang aming mga natitira pang politikong hindi magnanakaw, Panginoon. Gisingin mo ang mga puso at diwa nila, Panginoon. Ikaw po ang maghari sa kanila, Panginoon. Diktahan mo sila, Panginoon, kung ano ang nararapat para sa bayang ito, Panginoon. Huwag kang papayag, Panginoon, na hindi po wala pong managot sa bansang ito, Panginoon. Ikaw po ang hari at alam po namin ayaw mo rin po ng pagdanakaw ayon sa iyong utos. Pero subalit, Panginoon, kahit alam namin, nakikita mo ang lahat na nangyayari sa aming lipunan. Gabayan mo ang bawat isang nakipaglaban para sa ating inang bayan, Panginoon. Ikaw po ang maghari at sumunod nawa ang bawat Pilipino sa iyo, Panginoon. Pakinggan ang iyong boses, tawag ng iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang maghahari sa buhay ng bawat isa. Ang lahat ng pasasalamat namin na tinataas namin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, ilagay natin.